Sa pagitan ng katahimikan at lupaing malayo sa katotohanan, may mga kwentong hindi kailanman ganap na maririnig ng iba. Sa bawat pag-ihip ng hangin, may mga tinig na nakulako bago pa man narinig. At sa likod ng lubid na nakagapos, tanging isang laro ang walang kibo ang nakakaalam na ang pinakatahimik na sulok ang siyang pinakamaingay. Na, tara na, kakain na tayo. Wait lang po, Nay. Tawagin ko lang po si Bunso. Bunso, tara, kain na tayo. Baka lumamig yung ulam. Sus, kunwari ka pa. Tara na, kain na tayo. Wow, sarap ng ulam. Paborito namin yan ah. O sige na, tara na, kain na. Oh, Nay, kulang na naman ang plato. Sige ka, magtatampo si Bunso niyan. O, tignan mo, kahit gusto si Nanay, pinagluto niya pa din tayo. Sumo? Akin to. Nak, okay ka lang ba? Hello ate! Isang buwan na nakalipas. Kamusta kayo? Sister, kamusta? Eto, kinakaya naman. Mahirap kasi hindi na nga ako makain eh. Hindi makatulog. Hindi ko nga makausap ng ayos eh. Hindi ko na alam yung gagawin ko pero lumalaban pa rin. Mukhang mahirap nga yan. Talagang naging malaki yung epekto sa kanya. Pero laban lang ate ha. Pasensya na, hindi rin ako nakakatawag. Ang dami rin kasi namin ginagawa ngayon. Hayaan mo, babawi ako. Tatawag ulit ako pag nagka-time ako. O siya, sige na. Mag-iingat ka palagi dyan ha. Kayo rin ha, mag-ingat kayo dyan. Huwag mong sarilihin lahat. Nandito lang ako palagi. Promise. Salamat. Sana ikaw yung sana ako. Diyos ko po. Hello, Aling Olga. Sinena po ito. Pwede po ba kayong pumunta ngayon dito?
Tulungan niyo po ako. Sige po. Hayag sa mga hentil ang salita. Naligtas ako na mga at siya ay nakikilala ko. Hindi naman nakikilala ang iyong Lubog tayo sa akas na kalangitan na pinili ang kanyang anak Diyos ko, tulungan niyo po ang anak ko. Huwag niyo siyang hayaang kunin ng dilim. Dito na lang po tayo. Ilang linggo na ho siyang balisat, hindi makatulog. Hindi ko na nga rin makausap ng ayos eh. Baka sakali pong matulungan niyo kami. Halika Iha, umupo ka dito. Sige na. Peram ng mga kampang. Kapag hindi nagpantay ang kanyang mga daliri, kailangan talaga itawas. Kailangan ko ng kandilat. Anong buong pangalan mo, Iha? Ano po? Cut mo na. 3, 2, 1. Ano pong ibig sabihin yan? Ano pong ibig sabihin yan? May mabigat siyang dinadala. Parang may paslit na hindi matahimik. Hindi siya masama. Anak, sinong kausap mo? Si Bunso po. O, diba? Nagpantay na kanyang mga daliri. Dito pa din siya.
ginagawa mo dito? Sorry, iniwan ka ni ate. Halika na. Anak? Ito pa matutulog? Lalaro pa kami ng magkana. Gusto mo ba itabi na muna natin siya? Hindi naman. Kasi baka malungkot siya kapag malayo siya sa akin. Hindi naman natin siya ilalayo, anak. Itatabi lang natin. Ayaw ninig ka naman. Gusto niya itabi siya sa akin. Diba? Diba? Sige na, ibigay mo na siya sa akin. Ma, please, baka mawala ulit siya sa akin. Sige na, hindi siya mawawala. Baka mawala ulit si Hindi siya Nika. mawawala. Anak! Huwag mo saktan ang sarili mo. Pinig ka sa akin. Wala kang kasalanan, ha? Anak, pasensya na. Patawarin mo ko. Kailangan to. Anak, patawarin mo sila. Iniwan ka na doon. Hindi ko siya nahanap agad. 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 Patawarin mo sila. Hello? Ate, kamusta ka na? Kamusta na kayo dyan? Si Steph ayos lang ba? Ayos naman kami dito. Ikaw ba? Kamusta? Saka, bakit bigla ka napatawag? Ay ate, ngayon nga pala yung death anniversary ni Bunso. Saka ano bang nangyayari at parang balisa ka ata? Nasaan si Steph? Tin, hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Si Steph, parang kinuha na kasi siya ng dilim eh. Kaya, tinali ko siya. Ano? Itinali mo? Anong sinasabi mo? Bakit mo itatali yung bata? Eh, hindi ko na kasi alam yung gagawin ko. Sinasaktan niya na kasi yung sarili niya eh. Kaya tinali ko. Kamusta ba yung pakiramdam ni Steph nitong mga nakaraang buwan? Yung mental health niya, baka may mabigat siyang dinadala. Mental? Hindi ko maintindihan. Sa tingin ko nga, napaglalaroan na to ng masamang espiritu eh. Ate, hindi lahat ng hindi natin maipaliwanag ay gawa ng espiritu. Hindi yan makukuha sa tawas o paghingi ng paumanhin sa ilalim ng lupa. Alam kong ganyan tayo pinalaki. Pero may mas makakatulong pang iba sa atin. At tsaka dito sa abroad, mas malaki ang pag-unawa nila sa mga sakit na hindi lang sa katawan, kundi pati na rin sa isip. Masyadong masakit yung nangyari sa inyo, lalo na para kay Steph. Sa palagay ko ate, baka na-trauma siya. Subukan natin siyang ipa-check up. May kakilala akong psychiatrist. Sila yung mga expert para tulungan yung mga taong dumaan sa ganyang sitwasyon. Psychiatrist? Kaya ba nila? Oo naman! Hindi naman masamang humingi ng tulong lalo na para sa anak mo. Kasama mo ako kahit malayo ako. Kung yan ang makakatulong sa anak ko, gagawin ko. Gagawin ko lahat.
kay agent po. Under po kay Miss. Yun po yung kay Miss. Yes, sige po. Gawin mo naman po. Hi. Good afternoon. So, I am Miss Love. Looking at Step, and you are. pwede niyo po tawagin din kami ng mga So, Miss Mikay, initially, ang gagawin ko kay Steph is take interview for the meantime so that I can assess yung severity. Although I've already read the forms which sinagutan nyo before you go here, and I already have an overview dun sa pinagdadaan. Okay, so siya po muna yung kakausapin ko. Then after ko po siya kakausapin, kayo naman din susunod. Okay, so we have water and biscuits. Have yourself. I'm Seth. I am Seth. I'm Miss Love. So I am psychologist. So I am here to help you out with what you're experiencing. Okay lang ba? Mag-usap tayo. Okay lang? Okay. So, okay ba sa'yo na sa lapag tayo mag-usap? So, self, I am Miss Love again. So, this place is your safe space, and I am your safe person. Okay? So, you can tell me everything that happened. Meron ka bang experiences na kasama si Nika na hindi mo makakalimutan? Tataguan pa kami. Tapos, hindi ko po siya makaano. Ilang oras mo siyang hinanap? Dito po kami. Pero, ang nahanap ko po. Iba na po yung tsura niya. Saan mo siya nahanap? Kabinet po sa Bukas mo na cabinet, pakita mo yung kapatid mo. Iba na yung itsura niya. Nung nakita mo yun, ano yung unang reaction mo? ikaw siya. Takot po ako kung nangyari. So, nakaramdam ka ng takot. Sino yung unang dumating? Si nanay po lumapit siya. Ano nangyayari dito? Pagtingin ko, wala na sila. Wala na sila? Umalis? Tapos, pinuhat niya na sa Mika. Kinuha niya sa akin. So, nahawakan mo ba si Mika? Sa nangyari? Sinisisi mo yung sarili mo sa nangyari? May mga bagay-bagay sa'yo na hindi mo kontrolado. Lalo na bata ka pa. At ganun din, naglalaro kayong dalawang kapatid. Sa mga pangyayari, gusto kong sabihin sa'yo na wala kang kasalanan sa inyo. At hindi mo kailangan sisihin yung sarili mo. Sa ngayon, gusto ko ipaintindi sa'yo na mahalaga ka. Na yung buhay mo mahalaga. Kausapin ko na po kayo. Dito tayo sa next week. Nakausap ko na po siya, and actually nung tinignan ko naman yung reason for referral ninyo, nagkaroon ako ng idea kung ano yung nangyari sa kanya. So,
right now, ang pinakamahalaga po is family support. But may mga presenting issues po kasi na nakita based on my observations sa kanya. So, gusto ko po sana na i-undergo siya ng psychological assessment kasi nagmamanifest na kasi sa kanya yung hallucination. Correct me po kasi kanina binabanggit niya na minsan naghahain siya ng pagkain para sa kapatid niya na wala na tapos hindi niya pinapakinggan sa bahay. Oo, to. Ganun po lagi siya. Lagi niya po tinatanong sa akin kung bakit hindi ko na siya kung bakit hindi ko na hinahandaan ng pagkain ng kapatid niya. Tapos pag naghahanda siya ng pagkain, ano yung naging reaction mo? Minsan natutulala na lang po ako. Kasi hindi ko po alam kung ano sasabihin ko sa kanya. But yung mga ganyang scenario po kasi, kailangan kasi yung tinatawag natin na confrontation. Kasi part of that, syempre bata pa siya, the reality, nahihirapan din siya i-process yung sarili niya. But with your help, kailangan masabi mo sa kanya na hindi mo na kailangan maghain para sa kapatid mo. And kailangan ma-explain niyo po yun. Kasi part po yun ng process po, ng grieving process niya. Okay? Naiintindihan ko po na mahirap para sa inyo mawalan ng isang anak rin. So, ganun din po si Sir. Especially, siya ay nakakita doon sa kapatid niya. Ganun din po, mas malalim dahil siya yung kasama, siya yung palaro ng nangyayari po. And it takes time para matanggap mo yung reality ng wala ng kapatid niya. May question pa po kayo bago po tayo mag-end? Gusto ko lang po malaman. Magiging okay naman po yung anak. Yes, magiging okay naman po siya. May mga specialized therapeutic technique na gagamitin po kami para po maging maayos po si staff. Salamat po. Okay, thank you po. May question pa po? Wala na. Thank you po. Sige po. Dati, ang katotohanan ang siyang pinakamasakit na sulok ng isipan ko. Pero salamat, bunso. Dahil tinulungan mo akong magising sa mundong hindi na tayo kailangang magtago. Hindi na tayo mawawala. Dahil nahanap ko na ang daan pabalik sa'yo. Pati na rin pabalik sa sarili ko.